Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Mas on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaswar Latam, na nagsasabing Happy New Year 2025. Mga kababayan, kumusta po kayo? January 1 ngayon, 2025 na. So, sa usapin ng pagpasok ng taon, ano ba ang inyong tinatawag na New Year resolution? Ano ba? Ano ba ang iyong New Year resolution para sa taong 2025? Ito po ay lagi nating naririnig na may mga dapat gawin, may mga dapat baguhin, pero natatapos ang taon, minsan hindi natutupad o kaya minsan hindi nangyayari. So New Year resolution at ang mabigat ngayon wooden snake ba ngayon? Talagang iba ang labanan ngayon 2025. Kaya doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, diyan po sa ating mga kababayan, diyan po sa partido area, at ganun din po sa ating mga kapatid, kamag-anakan, kakilala, kaibigan, binabati ko po kayo ng Happy New Year. Welcome 2025. Kumusta po yung kaganapan kagabi? Ano po yung inyong ginawang celebration? At anyo pong lingkod, napakasimple lang. Nagkaroon po ng konting handa. Kumain kaming tatlo sa aming tahanan, sa aming bahay. Dahil kami po ay tatatlo na lamang sa bahay. Andiyan po ang aking nag-iisang minamahal na may bahay. Wala pong iba, ito pong si Janet Latam. Palakpakan po natin yan. At ganun din po yung aking bunsoy, yung aking kawig at talagang kamukha ko. Siya po ang aming kasama sa bahay. Wala pong iba kundi si Godfrey Latam. Ayan, so pagpasok po ng 12 po, so kami po ay lilinawin natin, kami po ay walang papotok ang pinaano lang po namin yung stereo, yung pong motor, tapos yung pong isang timbang barya. Aba talaga. So yung pong isang timbang barya, pinaingay namin ang pinaingay, at saka yung binili namin na turotot doon po sa Baclaran nang kami po ay magsimba noong December 31. At kami po ay bumili ng turotot. So ganun lang po kasimple. May konting inumin, may yun sabihin natin na tama lang. Opo, kasi kung katulad namin tatatlo lang, tapos sumanda ka ng sobra-sobra, talagang masasayang lang. Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng ipamigay dahil yung iba naman may mga handa naman. Kung sakaling may dumating, wala namang problema dahil nakahanda lang naman yung alulutuin, nandiyan naman, di ba? So, at least yung ating rep, bagamat kaunti ang ating niluto,
Opo, pero yung laman ng refrigerator naman, pag binuksan mo, kung sakaling may dumating na bisita, mayroon naman po tayong mailuluto. Di ba? So, simple, practical. Di ba? At saka kagabi, alam nyo, kagabi sana, balak namin na pumunta dyan sa lugar ng MUA. Sa Mall of Asia. Dahil magandang magiging tanawin. Kaya lang, yung aking may bahay, sabi niya, sa ipunta natin dyan sa MUA, dito na lang tayo mag-celebrate. Di ba? Talagang siya pakanta-kanta noong pamaskong awitin. At siya naman po ay habang nagluluto. At yung mga hinanda namin actually, ready to made na yun ininit na lang. Dahil tayo po ay nag-order na doon sa mga nagbibinta ng lutong ulam, lutong yung mga malagkit, yung mga kutsinta, biko, ano pa man yun. Binili na namin po yung luto na para pagdating sa bahay, upo ka na lang sa lamesa, kakain ka na. Diba? So, yun pong ating mga kaibigan na nasa online, regards po natin at maya-maya po natin iisa-isahin ko po kayo, wag po kayo mag-alala at malinaw po ang ating mata ngayon, may dala po akong salamin. Diba? So, at yung ating mga kaibigan na kagabi hanggang ngayon nagsiselebrate sila, no? Yung ating kaibigan na kasama sa Public Information Office na si Mr. Ramil Obray, tila tuloy-tuloy po ang kanilang celebration. And of course, yun iba po naman, yung nagsiuwian ng probinsya, yung iba pauwi na kasi bukas, January to, ay may pasok na. Huwebes, Biyernes, may pasok na. Kaya, ito, natutuwa naman ako. Dito, itong isa nating kaibigan. Itong kaibigan po natin ito, magandang kwento nito kaya lang, dahil sa kwento natin, hindi na nagpapakita itong babatiin natin ngayon. Itong si Mr. Rico Ariglo, di ba? Sabi niya, good team, sir. Watching here from anywhere. Aba, talagang anywhere. with di pa yata yan, ano? At ganun din po itong ating kaibigan na ito po naman si Richard matagal na po natin itong kasama. Kaya lang tila hindi ko alam kung ang pinagkakabahalahan nito Sir Richard naman ang ating studio is available na po for your program if you want to. Alam mo naman, di ba? January na ngayon, February, March, April, May, ba't naman hahataw na kung sakaling ikaw ay nais magprograma, talagang magprograma ka para yung mga komento mo pasok na pasok para sa taong 2025. Rico huwag mong kalimutan, alalahanin mo, may naghihintay sa iyo dito sa Parañaque. Huwag mong kalimutan. Di ba? Si Jojo sabi niya, ito naman si kaibigan Rico, dumaan yung Christmas party, dumaan yung holiday season, hindi na nagagawin ng Parañaque. parang dalang-dala dito sa Parañaque. Tila parang dalang-dala. Dahil nag-celebrate siya dito ng kanyang birthday sa Parañaque, tila inabutan ng umaga. Ayan, ito naman si Sir Richard, sabi niya papasyal dito sa ating studio. Malapit lang naman.
Huwag kang magdalawang isip na to drop by, di ba? So, okay, so dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap lang alas 7:39. Opo, talaga. Hindi. Alas 8 na po, alas 8 na. At yung pong ating operator dito talaga naman mabuti at pumasok. Opo, kasi kung hindi na naman pumasok ito, yung programa natin ngayong January 1, baka ma-post po na naman. Palakpakan po natin at medyo, sabi niya nga, magbabago na siya dahil kailangan ng konting sipag dahil ang binabayaran nating internet, dala-dalawa na. Ayan, so, kumusta po ang ating mga kaibigan? Kumusta po ang ating mga kaibigan na nag-celebrate ng bagong taong kagabi? Kumusta po yung mga natamaan ng paputok? Paulit-ulit po natin na pinapalahalahanan na sana hanggat maaari maging maingat po tayo sa paggamit ng paputok dahil ang Pasko naman, yung bagong taon, supposed to be, namnamin po natin yung pagpasok ng bagong taon na tayo po ay masaya. Namnamin po natin ang pagpasok ng bagong taon na wala po tayong sugat, wala tayong nararamdaman. Maliban sa nararamdaman natin sa ating nag-isang minamahal, ang ating may bahay, na ito pong si Janet Latam. Aba talaga naman, di ba? Talagang ramdam, ito naman si Sir Tino Castrense, yung ating kasama dyan sa San Valley at nagparamdam na naman. Merry Christmas and Happy New Year. Tino, dyan po sa lungsod, dyan po sa Barangay San Valley. Kung inyo pong mararapatin, yung mga nasa online naman, baka pwedeng like and share nyo naman. Para kahit papano dumami-dami ang ating taga-subaybay. At paminsan-minsan, nabanggit ko po ito, nagiging maano po ang meta at yung pong mga natin, yung ating mga comment o yung ating tawag nito talagang mabilis na nawawala dahil sa usapin ng meta na gusto ng meta para hindi ma-hide yung comment gusto mag-send ng star. Di ba? Talagang business ang laban. So ganun din po itong si Radamis Juju Santico. Ang sabi niya, shout out and Barula family. At sabi niya, regards ko rin yung aking kaibigan na si Rico Ariglo na hindi nagpaparamdam anywhere. Kasi tingnan mo, hindi ka nagpapakita na Rico, kaya yung kanyang kapartner ngayon, parang mas magandang lalaki ka doon kasi may buhok. Yung kapartner niya ngayon, tila lagas yung buhok. Kaya available na rin ko ang ating studio ngayon. At makikita nyo naman po, okay naman. Wala naman tayong sa pagdating sa programa, maganda naman. Kaya kung gusto mo uling pagprograma, welcome ka rito sa ating Parañaque Net Radio Worldwide. Okay, so yung po mga nag-celebrate kagabi, kung kayo po ay natamaan, naputukan, o kung ano bang disgrasya ang inabot nyo kagabi, ingat-ingat na lang po kayo. Kung ito po ay gas-gas lang, okay lang po yan, magpagaling, bahagi po yun ng celebration. Kung ito yung mga major na natamaan ng bala, naputulan ng daliri, o ano pa man, chance to experience po siguro ito na sa sunod, sumunod na po tayo sa batas na wag na po tayong gagamit ng mga ipinagbabawal. At bagamat may mga nabalita na may tinatawag na yung tinatawag na mga hindi inaasahang pagpapuputok, hindi po maganda kasi may binawian ng buhay,
may mga namatay dahil sa pag-celebrate, hindi po magandang pagpasok ng bagong taon. Ganun din po sa nabalita po dyan sa lugar ng Tondo, bago magsimula ang salubong ng bagong taon, ay tila may naganap na sunog. So malungkot po yan, malungkot. Di ba kasi pag New Year, hangad po natin na maging masaya ang pagpasok ng bagong taon. Kaya po ang inyong lingkod, bagamat simple lamang, pero nag-ingay ako na nag-ingay at kinuha ko po yung kalahating timba ng barya. Pinaingay-ingay ko lang. Doon po ako sa loob ng bahay. Di ba? Wala masyadong hindi ako naggumala nung gabi. Dahil hindi nga po natuloy, dahil supposed to be doon kami sa isang mall. At sabi niya, dito na lang tayo, kaya sinunod ko yun. Di ba? Yes, sir. Ito pong si Jer Sigira. Happy New Year po, Idol. Gaspar Latam. Pasyaw po. Ayan. So, regards ko po kayo. At ang pangalan niyo po kasi medyo GRGL Sagira. Regards ko po kayo. At yung pong ating mga kasamahan mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8. Kung saan naman kayo nagbakasyon ngayon, baka sakaling magparamdam po kayo at paminsan-minsan, this coming 2025, the reporters, correspondent are obligated to make a report during the program. Kasi medyo matagal-tagal na po tayo. Kailangan na po natin na magkaroon na ng sabi nga nito, adjustment. Kailangan na po natin na mag-report naman. At mabuti na lang nandito yung aking ito pong si Miss Belle Pascua Noblisa. Ito po ay sa kasalukuyan nandiyan po sa lugar ng Iloilo. Malayo. So, malapit pala ito sa Boracay, Aklan. Kumusta po kaya yung Boracay? Ito kay Miss Belle Pascua Noblis. Alam mo ito si Belle, sa totoo lang. Ano po ito? Talagang mabait, masipag, at matulungin. Ito po ay hipag ko hipag. At ito po ay isang licensed teacher naman na alam ko na bukas pangalawa at sa ngayon siya po ay nagtuturo, kaya lang tila pre. At ganun din po, regards po natin itong si Mr. Nolito Boyles, diyan po sa lugar ng San Valley. Ito po yung mga, sabi nga po nila, bayani ng pandemic. Ito po yung mga kasama ko during the pandemic na ikot-ikot po kami pagdating ng gabi. At kami po ay naninita at naghahabol doon po sa ating mga kabataan na ayaw pa rin pumasok sa kanilang tahanan sa ilalim po ng pandemic. At tayo naman po ay nagpapasalamat dito po sa ating kasama sa Public Information Office na ito pong si Miss Disa Moso Mendez na sa kasalukuyan po ay nasa online at ang sabi niya po ay Happy New Year, Kuya Gaspar Latam. Siya po yung pong masisipag, mababait at magagaling na empleyado po diyan po sa City Government of Parañaque under ng Public Information Office of the City of Parañaque. Regards ko po kayo, Ms. Disa Moso Mendez, with your family ngayong bagong taon. At ganun din po ang ating kasama sa Philippine Digital Media Society Incorporated at publisher ng Vatican Newspaper and Vatican News Online na ito pong si Miss Elsa Obispo diyan po sa lugar ng GMA Cavite at ganun din po ang ating iba pang mga kasama diyan po sa lalawigan ng Cavite. Regards ko po kayo at binabati po namin kayo ng bagong taon. Welcome 2025 naman.
Ayun, so tuloy-tuloy na po tayo. Yung pong ating mga kaibigan na hindi ko po nababanggit ang iyong pangalan, bagamat nandiyan po kayo sa online, ay pagpasensyahan nyo na po dahil mabilis pong nawawala po yung inyong mga comment dahil nga po sa patakaran ng Meta, dahil inuobliga po ang ating mga nanonood na hanggat maaari ay mag-send daw po ng tinatawag na star to post your comment. So abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Okay, so so may kikwento rin po ako sa inyo dahil yung pong ating reporter naman diyan po sa lugar ng Mindoro, na ito pong si Chief Reporter John Osorio, sa kasalukuyan ay nandiyan po sa lugar ng Mindoro na kung saan siya po ay dadaan sa lugar ng Batangas Pier. Opo, at ang sinasabi nga po, diyan po sa lugar ng Batangas Pier ay tila medyo may kahirapan din po ang booking ng pagsasakay, lalong-lalo na doon po sa may mga pribadong sasakyan, diyan po doon na dumadaan diyan po sa Batangas Pier. At ang sabi po ni Miss Bill Pascua Noblesa, regards daw kay Ate B. Si Ate B, ito pong nag-isang may bahay ng inyong lingkod na sa kasalukuyan ay talagang ngumingiti. Dahil nakikita po si Miss Bill diyan po sa online na kung saan siya po ay nanonood sa ating programa. Miss Bill, maraming salamat. Regards po kayo ng aking nag-isang may bahay na ito pong si Janet Pascua Latam. Okay. So tayo po ay bibigay muna ng kaunting reminder sa ating mga kaibigan at lalong-lalo na po dito sa Metro Manila na kung saan naman ang inyo pong lingkod ay nandito po sa lungsod ng Parañaque. Opo, so batid po natin na pagdating po ng 2025, marami na naman po mga pagsubok ang ating mararanasan na sana naman tayo po ay sabi nga po nila, ilaban-laban lang. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:13 ng gabi. Dito lamang po yan sa Empila ng Parañaque Net Radio Worldwide. So magbibigay na po tayo ng update tungkol po mula po sa City Information Office of the City of Parañaque tungkol po doon sa usapin ng Business Permit and Licensing Office 2025 Business Permit Renewal. Ayan. Last digit 1 and 2 January 2 to 2025, January 21 to 26 2025, January 27 to February 2025 at February 21 to 2025. At yung pong trend 4 January 2025, January 21 to 26, 2025, January 27 to February 2025, February 2025, February 21 to 26, 2025. Ito po ay sa pamagitan po ng online renewal. Yun po naman na 5 to 6. 5 to 6 po is January 2 to 2025, January 21 to February 2, 2025,
At ganun din po yung February 10, 2025, February 21 to 28, 2025. Aba, ito naman ay halos para-parehas. Ano? At ganun din po pagdating sa 7-8, January 2 to 2025, January 21 to February 9, 2025, February 10 to 16, 2025, at February 17, 2025, at February 21 to 20, 2025. At yun naman pong 9 to 0, January 2 to 2025, January 21 to February 16, 2025, February 17 to 2025, ganun din po yung February 2, 26, 2025. Opo, so yung pong ating mga kaibigan na welcome to 2025, Happy New Year mula po para po sa mga taga Parañaqueño. Siyempre galing po yan sa City Government of Parañaque sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric L. Olivares. Ayan. Happy New Year. Welcome to 2025 mula po sa City Government of Parañaque. Regards ko po kayo. At yung pong si Sister Elsa Bumitak Obispo, watching from GMA, regards ko po kayo. Sister, kumusta po kayo? At bukas pangalawa ay pwede po tayong makapasyal dyan po sa lugar ng Cavite City para po sa ating mapag-usapan po natin yung ikakaunlad ng ating samahan mula po sa Philippine Digital Media Society Incorporated naman, na kung saan sana tayo po ay magkatulungan para ang ating grupo ay makarating sa patutunguhan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo ha. Opo, so bagamat kayo ay unang entrada pa lamang po ng ating January, at batid po naman natin na pagpasok po ng 2025, maging mainit po ang labanan dahil magkakaroon po tayo ng eleksyon sa darating na May 12, 2025 naman. Opo, na kung saan tayo po ay pipili ng ating mga magiging senador para sa kanilang tungkulin. Ano? Opo, magkakaroon po tayo ng eleksyon sa senador, sa congressman, sa gobernador, sa bukal, sa mga city mayor, municipal mayor, and of course, doon po sa city councilors, maging sa city municipal councilors naman. Ano? At yun po ang matinding pinag-uusapan ngayon dahil tungkol po doon sa usapin ng budget 2025 naman. Opo, na kung saan di umano ay nabalot po ito ng kaunting, sabi nga po nila, question naman dahil di umano sa may mga budget na siningit na ito po ay di umano ay maaring magamit para sa usapin ng eleksyon ngayong 2025. Opo, so bagamat sila ang lubos na nakakaalam tungkol dyan, sana ito po ay maayos kagad para naman ang takbo ng ating gobyerno sa taong 2025 ay magi pong maayos. Unlike po noong taong 2024, naging mainit ang issue sa pagitan ng Vice President and the Executive Department naman dahil nga po dyan sa usapin ng intelligence fund na yan na hindi na po malaman kung ano ba talaga ang nangyari po dyan, bagamat ito po ay mga under investigation na. At ang mainit pa palang isa sa pagpasok ng 2025, yung pong mga nakakasang impeachment trial, yung impeachment, diyan po sa office kay Vice President Sara Duterte. Opo, so nagtataka lang naman po ang inyong lingkod. Ano? Nagtataka po ang inyong lingkod kasi batid po natin na pagpasok ng February 25 o February 15 ay tila yung pong Senado, tila ano na to di ba? Kasi sa national level naman 3 months po ang pangampanya niyan 3 months. February 15, March 15,
April 5, tama, February 15 ay tila magpapahinga na sila, ano? Po, siyempre kasama na po doon ng Kongreso. Pero may mga nakakasa na impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. So, titingnan po natin dahil sa pagbubukas po ng Kongreso, maging ng Senado, ay tila isa po ito sa magiging mainit na issue na naman diyan po sa chamber ng Kongreso at ng Senado. Tayo naman, hindi naman tayo nakikialam doon po sa takbo ng deliberation, lalong-lalo na doon sa pagtatalaga ng mga budget na yan. Tayo naman po ay naghihintay lang ng resulta ng mga proyekto ng ating gobyerno, lalong-lalo na po yung mga priority. At tungkol po doon sa zero budget for 2025 sa PhilHealth, yung wala pong tinatawag na inilaan na subsidy para sa PhilHealth, ano nyo pong lingkod naman, sang-ayon po tayo na pansamantalang wala po munang budget na ilaan para sa PhilHealth dahil sa di umano, sobra-sobran man na pira na nandiyan po sa kanilang tanggapan. At ang mabigat po rito, di umano, marami pong pira ang PhilHealth na kung saan mas higit po nilang pahalagahan yung pagninegosyo ng pera kaysa doon sa ihatid ang tunay na serbisyo doon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. At batid ko po na may tinatawag na universal healthcare naman, pero ito po ay hindi pa talaga totally na ipatutupad sa, sabihin po natin dito sa Metro Manila, maging sa mga karatig lalawigan, dahil nga po sa ito ay tila bago pa lang po itong batas na to, nasa kasalukuyan naman po ang mga tauhan ng PhilHealth ay tila hindi naman po sapat na ipalaganap lahat ito, lalong-lalo na po doon sa mga depressed areas, diyan po sa mga katulad po ng Visayas sa region, ganun din po sa lugar ng Mindanao. So kung total totoo naman po ito, on record, na nakikita po ng ating executive legislative na maraming pira ang PhilHealth, pero po yung serbisyo ay hindi sapat, dapat lamang na pansamantala muna, wag muna silang bigyan ng budget o subsidiya na galing sa national government dahil yung pira nga nila ay sobra-sobra. At gusto po natin ipalam na ang national government ay marami pong pagkakautang na supposed to be hanggat maaari, kung sakaling mabawasan o sabihin natin na hindi na madagdagan ng pagkakautang na yan, siyempre, malaking bagay po ito dahil kung tayo po ay utang ng utang sa iba't ibang bangko at saka mga ibang bansa, so hindi naman po pwedeng utang lang po yan, bagkos palagi po yan may correspondent na tubo, di ba? Mayroon po palaging tubo yan na kung saan sa tubo pa lang bugbog sarado na po ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa pagbabayad ng utang sa iba't ibang bangko at ganoon din po sa iba't ibang monetary corporation. Ayan, so yung po ay ating komento lamang tungkol po sa usapin ng budget sa PhilHealth. At lalong-lalo na po, gusto ko rin po bigyan pansin yung pong sasapin sa budget po ng 2025 sa Department of Public Works and Highways naman, na sinasabi nga po na ito ay binigyan ng prioridad dahil po doon sa mga naganap o mga kaganapan na pagbabaha sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya lang, ang tanong, napakarami naman po talagang pira ang Department of Public Works and Highways. Pero ang nangyayari sa kanilang mga proyekto, kos-kos balongos, kahit mga kalsadang hindi pa sira, binubungkal at saka yung kanilang mga proyekto naman na supposed to be, unahin po nila yung mga river o yung mga ilog na dapat po nilang ayusin o palaparin, mas inuuna pa po nila ang ibang proyekto na mas madali pero malaki ang budget. Di ba sasabihin nyo naman, si Gaspar nagsasabi lang ng totoo ang inyong lingkod. Di ba kasi sa usapin po nung baha,
paulit-ulit po tayo, dito po sa Metro Manila, yung pong mga ilog, sapa, kung talagang puko sila na mawalang baha, dapat yung pong mga sapa o ilog, dapat unahin nyo na po muna bago kung ano-ano na ginagawa ninyo kung saan-saan. Di ba? Dapat unahin nyo na po muna para magkaalaman kung may dapat pa ba kayong magawa o wala na kayong magagawa. Kasi napakalaki naman budget ng DPWH. Pero pagdating sa dulo, knock-out lagi dahil tayo ay laging binabaha. Di ba, hindi na namin kini-question yung mga nangyayari sa takbo ng kalikasan, takbo ng panahon, mga palusot. Kaya nga kayo nandiyan dyan dahil isa yan sa priority ninyo na gawang paraan na hindi na po bumaha. Ngayon, kung wala nang pag-asa na babaha lagi every now and then, sabihin nyo ang katotohanan para maging handa. Kung hindi nyo na kaya, maging handa na yung mga residente na magkaroon ng kanya-kanyang diskarte sa oras ng tag-ulan. Di ba? Kasi dito sa Metro Manila, may nakita kong isang project naman na yung pong kalsada tinasan po yung kalsada dahil di umano ay bumabaha doon sa lugar. Tama naman. Ang tanong nga po doon, tinasan nila yung kalsada. Ang tanong, saan po mapupunta yung tubig na napupunta doon sa kalsada na yun? Di ba? Ang sagot po roon, yung tubig na napupunta sa kalsada na yun, iyon po ay mapupunta na po doon sa mga kabahayan, doon po sa malalapit sa kalsada. Iyon ang sagot doon, malinaw. At ang mahirap po roon, yung itinaas po nila na yung kalsada, pero yung pong sapa na nandoon mismo sa dinaanan ng kalsada, hindi po nila nilinis, hindi po nila inayos, na kung saan marami pong mga basurang nakabara at marami pong haligi ng bahay na nakabara sa gitna rin po sa gitna po noong ilog o sapa. So, ang tanong, bakit inuna nyo yung kalsada kaysa unahin na linisin yung ilog na doon po dumadaan ang tubig? Di ba? Gusto nyo yata ilubog yung mga kabahayan, gusto nyo ilubog yung first floor, kaya ang ginawa po niyo, tinasan nyo yung kalsada, pero po yung ilog, hindi nyo po inayos at hindi nyo nilininis. Malamang pagdating ng tag-ulan, ang magsasaper, hindi po yung kalsada, kundi yung mga kabahayan na malapit doon sa ginawang kalsada. Di ba? Mabuti na lang po magkalinawan tayo. Tinaas nyo po ang kalsada, tama naman, maaaring mabawasan yung baha doon sa kalsada. Ang tanong, yung tubig na galing sa kalsada, dahil mataas na po yun, saan mapupunta? Ang sagot po noon, doon po sa gilid, o mga karatig na kabahayan, na maaari pong bahain pag tag-ulan, o lalong-lalo na po kapag bumagyo. Ang pangalawa po rito, bakit yung ilog o yung sapa na nandoon lamang, hindi nyo po nilinis? Hindi nyo nilinis, na supposed to be dapat linisin nyo yung maigi kung may mga nakaharang po doon ng mga bahay o anuman uri po ng barricades o anuman uri ng harang, dapat inayos po ninyo yan para pagdating ng tag-ulan, hindi pumasok sa kabahayan yung pong tubig na galing po doon sa kalsadang itinaas ninyo. Siba, magtatanong na naman ganito, hindi ka naman engineer. Aba naman, hindi mo na kailangan maging engineer yan, dahil nakikita mo naman na actually. Di ba? Tama po ang sinabi ni Mr. Richard Calvario. Yan mga po, tama naman. Talagang ganun po talaga, idol. At siyempre, regards po natin ito pong si Win Ansay Santico. Ayan, so regards po natin itong si Sister Win Ansay Santico. At talagang magaling po ito pagdating sa Zumba. Aba naman, turuan mo naman kami, Sister, mag-Zumba. Kasi si Jojo okay yung katawan.
Matsyong-matsyo ang dating ni Jojo. Pagdating sa akin at saka ni kumari mo, ni Jeanette, ang lalaki ng tiyan. Yung lingkod kahapon, katulad kahapon, nagsimba kami ikikwento ko sa iyo, ako naman nagpapakatotoo lang. Nakashort po ako kahapon dahil bagamat ang legs ko hindi naman kagandahan, pero hindi naman sinabi na hindi na ako pwede mag-short dahil ang legs ko hindi maganda. At ako po ay nakashort. Yung short naman na yun halos hindi ko talaga ginagamit minsan ko lang magamit. Kahapon nung mag-short po ako, una masikip na, pangalawa every now and then bumababa yung zipper. Nandito doon ako sa LRT, sabi ng kasama ko, oy, zipper mo bumababa. Lalo na nung bumaba kami, naglakad po kami, dumaan po kami sa overpass hanggang papunta po doon sa simbahan. Ay naku, taas lagi ako ng zipper dahil yung zipper hindi na mapapakali dahil bumababa dahil siguro sa bigat ng tiyan dahil sa bigat ng so kaya kailangan natin mag-reduce ng konti dahil medyo yung tiyan natin na lumalaki na kailangan siguro mag-exercise. Mabuti pa si Jojo sabi nga sa akin ni Jojo ako wala akong problema sabi niya bakit? Minsan nakasabi niya, minsan sa loob na sa isang linggo nakakatatlo pa kami. Totoo po yun, sister, nakakatatlong bisis para si Jojo. Grabe naman yan. Lakas-lakas talaga ni Jojo. Hindi ko malaman kung yung 3 bisis ba siya nagbabasketball o 3 bisis nag-gym o ano pa yung nasabi niya. Hindi ko lang na-double check. Di ba? Okay, so doon po sa ating mga kaibigan ang oras po natin ay ganap ng alas 8:32 ng gabi. So, bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang public information of the city of Parañaque. Ganon din po ang ating punong barangay dyan po sa lugar ng Vitales, si punong barangay Alexander Alvarez, and of course, dyan po sa barangay dyan po sa Don Bosco, na ito pong si punong barangay Mr. Marel Jimenez. Regards ko po kayo. At ganon din po dito sa San Dionisio, na ito pong ating butihing punong barangay Eva L. Olivares. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo at sabi ko nga, ngayon po ay magkakaroon ng eleksyon May 2025. Opo, ngayon, napakarami pong party list na nakahirira na naman na marami pong mga bla-bla-bla na gusto nilang ipresenta sa Kongreso. Opo, ngayon, ang inyo pong lingkod, dahil ako po ay nagngingit-ngit na sa tagbo po ng ating agrikultura, sa ating mga local agriculture naman, na kung saan hanggang ngayon ay wala tayong malinaw na salamin. Wala po tayong malinaw na nasasalamin na ang mga produkto ng local products naman ay magkakaroon po talaga ng pagbaba. Ang inyo pong lingkod, lilinawin ko po sana sa inyo, mula sa simula, ako po ay talagang hindi sumasang-ayon doon po sa usapin ng tinatawag na rice tariffication law. Mr. Chairman, pakicheck nga, baka naghang tayo. Doon po sa usapin ng rice tariffication law, na kung saan hindi po ako sumasang-ayon dahil ang tinatakbo po ng rice tariffication law ay hindi po tugma sa takbo ng panahon natin. Opo, dahil sa napakarami na pong Pilipino, more or less, mahigit 120 million yung pong function na iniatang doon po sa National Food Authority, instead na palawakin, ito po ay kinatay, ito po ay kinatay, ito po ay tinali ng rice tariffication law na yan, na pinangunahan ng ating senadora
na ito pong senadora na walang ibang ginawa sa mga developers, walang ginawa magpatayo na kung ano-ano, ay yun po ang naging outcome sa usapin ng rice tarification law. Yung pong National Food Authority, kaya nga po tinatawag na National Food Authority, na kung saan dapat siya po ang in charge doon po sa pangunahing pagkain ng ating mga Pilipino, ay tinalian para hindi na po makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Opo, ngayon, kita nyo pong kaanohan yan. Sabihin po natin na sinasabi na tinutulungan sila ng Department of Agriculture, nandyan po yung unti-unti na nakakagalaw ng NFA, tinutulungan sila ng ibang national agency, ganun din po yung backup nila na tinatawag na kadiwa. Opo, ako ang inyong sangayon naman po ako, hindi ko kinukontra ang kadiwa. Ang sabi ko lang po, simple lang. Halimbawa, dito po sa Parañaque, ilang kadiwa mayroon ang Parañaque? Sabihin po natin may kadiwa po yan ng 3. Ngayon, ang kadiwa na yan, 16 barangay ang lunsod ng Parañaque, malamang yung 3 na yan, di nasa 3 barangay lamang po yan malapit. Ngayon, yung pong 13 barangay, saan bibili ng murang bigas? O, di ba? So, wala po silang mabilihan, maliban, kundi pumunta doon sa mga bahay na nagbibinta ng bigas, at ganoon din po doon sa mga tindahan, sa market, sa palengke, o kaya doon sa talipapa. Ngayon, ang problema po natin, pagdating natin sa palengke, pagdating natin sa talipapa, dahil sila po ay mga negosyante, hindi po sila papayag na magbinta ng bigas, ng murang bigas, dahil gusto nila kumita ng sobra-sobra, o sabihin po natin na limpak-limpak. Opo, so yun po ang inuulit-ulit po natin. Ngayon, ako naman po ay naghahanap na mga congressman, mga kandidato na yung ba na makakagawa sila ng kabutihan para po sa ating agrikultura. Opo, so sino ba yung mga senador na ipinopromote yung agrikultura sa ating bansa? Opo, nakita ko ang lumalantad talaga dyan. Isa po sa lumalantad dyan, ito pong si Amy Marcos. Opo, na kung saan sinasabi niya nga, ay may solusyon at ipinopromote niya lagi yung mga magsasaka na hanggat maaari matulungan. Opo, pero hindi naman lingit sa ating kalaman na si Amy Marcos ay kapatid ng ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senador na po siya, pero tila hindi niya kaya yung puwersa sa loob. Hindi niya kaya ang puwersa ng Kongreso o hindi niya kaya ang puwersa ng Senado dahil maaaring kulang siyang kakampi diyan po sa usapin ng legislatura, sa usapin ng pagpopromote sa mga murang bilihin, lalong-lalo na po itong bigas. So ngayon, kung tayo ay makapili ng senador, makapili po tayo ng Congress, mga representative sa bawat distrito ng iba't ibang distrito ng ating bansa. Ganon din po makapili tayo ng mga party list na tutulong para ripasuhin maigi ang batas tungkol po sa rice tarification law at mag-create ng panibagong batas na tulungan ang National Food Authority na maging malaya na makapagbenta ng bigas mula po doon sa sityo, sa barangay, sa munisipyo, sa syudad, sa lahat ng market. Palagay ko may pag-asa pong bumaba ang presyo ng bigas. Dahil yung pong ating mga magsasaka naman, actually, hindi naman po sila against doon sa pagbaba ng presyo ng bigas kung sila po ay matutulungan lamang ng ating gobyerno na sana matulungan sila sa pag-cultivate ng lupa, sa mga abono, sa fertilizer, sa pesticide at iba pang pangangailangan sa magsasaka. Palagay ko sila po ay sasang-ayon na maging mura ang mga bilihin. Hindi lang po yung bigas, maging kasama po yung balay at ganoon din po yung mga local meat process natin katulad po ng baka, kalabaw, kambing o ano pang uri ng animal industry na kung saan kapag sila po ay matulungan, palagay ko magiging mura ang ating mga bilihin pagdating ng tamang panahon. At inyo pong lingkod, kaya po ko nalulungkot dahil sa pagdating ng June,
makakatatlong taon na po ang ating Presidente Ferdinand Marcos. So 3 taon na lang po na naman ang matitira sa kanya. Opo, so 3 taon na lang naman dahil ang 6 na taon lang naman ang termino ng ating presidente. Pagdating po ng 2028, matatapos na po siya. Opo, so kung hindi pa makakakilos maigi yung mga pro-agriculture naman o yung pro-magsasaka na mga legislator natin mula po sa Senado, Kongreso, maging down to city o local level, baka hindi tayo makaahon doon po sa sobrang mahal na mga pangunahing bilihin dito po sa ating bansa. Opo, kaya hinihingi ko sana doon po sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay, yung pong mga tumatakbo sa kasalukuyan, ano na po natin, salain na po natin maigi. Isa pa rito sa nakikita ko rin nagpupromo tungkol sa pagkain sa pagkainan, ito naman pong si Kiko Pangilinan. Di ba? Nagpupromote din siya ng murang bilihin. Kaya lang hindi ko naman malaman itong kay Kiko na ito. Tagal-tagal na po itong senador di ba? Ang tagal-tagal na pong senador ni Kiko. Bakit naman hindi siya makadiskarte na senador naman po siya? Bakit hindi siya makadiskarte na nung mga panahon niya nang siya pa po ay senador, dapat nagkaroon na pong magandang resulta Opo, pero kung siya nga po talaga seryoso sa kanyang tinatawag na platform of government naman na tutulong para mapamura ang bigas o yung mga bilihin, siguro hindi masama na pagbigyan natin uli. Di ba? So, sino ba yan? Amy Marcos, Kiko Pangilinan. Dati-rati po kasi marami ang tumakbong senador na pro-agriculture naman. Si Manny Piñol, tumakbong senador yun, hindi naman Sunerte. Si Doc Montemayor, pro-agriculture din niya, magsasaka din niya, pero hindi rin po siniswerte. Opo, so, iniisip ko tuloy na may problema talaga, hindi lang po doon sa mga nahalal natin, bagkus may problema rin po yung mga botante tungkol po sa pagpili ng kanilang ibinuboto tuwing may eleksyon. Di ba? Yun naman po ang natin, yun naman po ang ating hangarin. Sana hangga't maaari sa darating na May 2025, makapili po tayo ng iyong tutulong sa mga magsasaka na para matulungan sila at yung pong mga presyo ng bilihin kusang bababayan kapag maayos po yung ratio and proportion ng tinatawag na supply and demand ng ating mga kababayan, hindi lang po rito sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:43 ng gabi. At regards po natin ito pong si Mr. Victor Saludades, dyan po sa lugar ng Masville, dyan po sa BPOM. Regards ko po kayo at Happy New Year naman. Okay, so yung pong ating kaibigan na si Victor Saludades, regards ko po kayo at sana pakishare and like naman ang ating programa dito po sa Impilang Parañaque Net Radio Worldwide. Ayan, ganito. Alam niyo po ang comment ni Mr. Rico Arreglo, madadagdagan na naman mga party list na walang kwenta. Actually, kung nagagamit lang maigi ang party list, ay makakatulong po yan. At paulit-ulit nating sabihin na yung mga party list ay walang kwenta, pero wala po tayong magagawa dahil ito po ay nasa ating 1987 Constitution o sa Ligang Batas
na dapat bawat organisasyon, bawat tinatawag na grupo, less tinatawag na nandoon sa mga iba't ibang uri ng linya, ay magkaroon po ng isang representative hanggat maaari sa Kongreso. Kaya po yung mga sektor, katulad po ng agrikultura, mamamahayag, seaman, construction, factory workers, vendor, etc., binigyan po sila ng pagkakataon para magkaroon ng representative sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. But unfortunately, nung pa natin ito sinasabi at nung pa natin alam ang katotohanan na ito pong tinatawag na party list ay kakaroon po na nagsasamantala rito dahil ang mga nagiging congressman at ang mga naging nominado ay hindi naman po talaga bilong doon po sa kanilang nirepresenta or sektor, magkaroon ng sector representative, bagko sila po ay para silang mga kabuti na pumapasok sa isang organisasyon. Maliban na lamang po sa pagkakakilala natin, ito pong si Colonel Busita, na kung saan siya po ay founder ng ARSAP, na kung saan siya po ay naiboto dyan po sa Kongreso bilang congressman ng One Rider Party List, na siya po ay talagang nakita natin ang kanyang advokasya na ipinaglalaban ang karapatan ng mga motorista, lalong-lalo na po sa dalawang gulong, yung pong mga motorcycle groups naman. So, pero yung iba, ang pagkakaalam po natin, sila po ay mga, halimbawa, sa sinasabing senior citizen, sa yung pong ibang mga sektor na nakakapasok po dyan sa Kongreso, ay hindi naman po nila nirepresenta yung pong kanilang grupo. Bagkos kapag sila po ay nakaupo doon, ay nagiging na lang po silang tagasunod o nagiging, sabihin po natin tagasunod na lamang kung anong political organization ang kanilang nasasaniban pagdating po sa Kongreso. Sunod-sunod lang po sila. Siyempre, kapag sila po ay sumunod with correspondent monetary award or with correspondent projects naman na hindi natin alam kung saan patutungo yung mga proyekto. Opo, yun naman talaga ang totoo. So, ang party list, kailangan po natin sana na katulad po ng ibang grupo na yan, katulad ng Akbayan, CIS, yung pong, yung pong mga radicals diyan po sa Kongreso. Opo, nakikita nyo naman kapag sila po ay makipaglaban talaga, sagad-sagaran. So sila po ay nandoon din sa, bilong po sila doon sa mga sectoral group na yan, na talagang ipinaglalaban nila kung ano ang kanilang mission doon po sa kanilang organisasyon. But unfortunately nga, hindi rin po talaga nila nagagawa yan dahil limitado rin po ang kanilang panunungkulan, dahil yung pong 3 taon sa Kongreso kung tutusin ay maiksi rin po yan kung tutusin. Opo, kaya lang wag na po tayong lalayo. Ang pinag-uusapan lang po natin dito yung punto by punto tungkol po sa usapin ng agrikultura ng ating bansa. Opo, kasi kapag hindi po tayo makapokus doon po sa usapin ng agrikultura, balik-balik na rin po natin ang magiging sitwasyon sa mga hinaharap, sa mga darating na panahon, patuloy po tayo maghihirap kapag hindi ma-develop ang ating agrikultura ng sariling atin. Opo, kasi ngayon pa nga lang, kita nyo na, sibuyas, bawang, bigas, repolyo, gulay, etc., karne, lahat, na maninipulit na po yan ng mga negosyante. Ngayon po nagagawa na po nila ng paraan yan.
paano na lang po pagdating ng panahon na hindi po kaagad maagapan po ito, lalo po tayong maghihikahos dahil napakataas na po yung mga presyo ng bilihin, samantalang yung pong kita ng bawat Pilipino, yung tinatawag na minimum wages naman, mababa, hindi na po sapat para ibuhay ng pamilya. Opo, di ba? Paulit-ulit po tayo doon, idinidiin nga po natin na kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng mga mapili na senador, congressman, party list, gobernador, mayor na may pagmamahal doon po sa ating mga kababayan na nakapuko sa pagsasaka o pagtatanim sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Di ba? So nagiging tayo seryoso. Pero bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo ng pamanin sa ating butihing konsyal na ito pong si Konsyal Pablo Paulo Olivares. At binabati po natin siya ng happy birthday dahil birthday niya po ngayon, no? Opo, so Konsyal Pablo Paulo Olivares, binabati po namin kayo ng happy birthday at hiniram po namin ang iyong napakagandang photo naman para mailagay po natin diyan sa screen. So binabati po namin kayo ng happy birthday mula po sa pamunuan ng Parañaque Net Radio Worldwide at ng inyong lingkod. Diba? So, yun po ang yun po ang aking pananaw tungkol po sa usapin ng party list. Opo, so kailangan po natin makakuha ng mga party list na may kinalaman sa agrikultura. Isa na po rito yung agri-party list, Opo, so gusto ko po itong kaya si Sir Nani Kalika naman at saka itong si Manoy Wilberti. Diba? Na tumatakbo yata nga senador ngayon. So, ang pananaw po natin na sana yun mga may pro-agricultural platform naman, ito pong si Wilberti, ganun din po yung agri-party list, at sana po tulungan po natin sila na muling maluklok kung saan mang gusto nila para maging malinaw na sila po ay tutugon doon po sa pangangailangan ng ating mga magsasaka, ganun din po doon sa kanilang mandato bilang representante ng mga magsasaka diyan po sa Kongreso at Senado. Diba? So yun po ang kailangan natin. Yun po ang kailangan natin dahil para hindi naman tayo lagi para sa pamamagitan ninyo bumaba ang presyo ng mga bilihin, malaking bagay po yan. Nabalik mo na agad ba ako? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay alas 8:52 ng gabi. Pagdating po ng alas 9, tayo po ay magtatapos. At ngayon po ay January 1, 2025. Opo, so 2025 na. Tayo naman po ay inulit natin. Tayo po ay nagpapasalamat sa sa dakilang lumika dahil tayo po ay nandito ngayong gabi at nagpro-programa. At doon po sa mga kaibigan natin na gusto magprograma dito po sa Parañaque Net Radio, bukas po ang ating opisina o bukas po ang ating sekretariat para kayo po ay entertainment. So, alam nyo naman po na medyo malaki ang ating ginagastos sa buwan-buwan. So, doon po sa mga magprograma, welcome po kayo at may konting correspondent amount lang naman every hour naman o every bawat oras. So, per hour po ang ating labanan. Ayan, ang sabi po ni Janet Pascua, happy birthday po, Konsyal Pablo Paulo Olivares. Mula po ito sa kay Janet Pascua Latam. Ba't talaga dyan po siya sa Santo Niño at ito pong
si Janet Pascualata, may tila siya po yung magiging presidente ng Santo Niño alay sa ating ama't ina Santo Niño chapter. Talagang ano na to, mukhang bibilo na sa 2025 at aabangan natin ang mga susunod na kabanata ng ating kasama na itong si Janet Pascualata. Regards ko po kayo. Ayan, ganun din po yung pamunuan natin, yung Philippine Digital Media Society Incorporated, sa panguna po ng inyong lingkod. Ganun din po ang ating makasama na sa Vice President for External Affairs. Ito pong si Doc Nel Selva, Vice President for Internal Affairs. Ito pong si Doc Edward Perez. And of course, ang ating Secretary naman si Professor John Matundan, maging ito pong si Chief John Osorio Jr., Freddy Lopez, Jean Wander Bellarin at Javin Moreno and Oliver Moreno. Regals ko po kayo. At magkakaroon po tayo ng mabigating event this coming 2025. Sana abangan po natin ang mga susunod na kabanata para sa ating main activities this coming 2025. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Kumustahan na po tayo? Opo, so regals po natin yung ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Makati, lalong-lalo na po itong si Mayora Abi Biter Binay, regals ko po kayo. Ganon din po dito sa lugar ng Pasay City, sila Mr. Jimmy Howe at iba pang mga kasama po natin sa pamamahayag dyan po sa lungsod ng Pasay, regals ko po kayo. Maging dito po sa lungsod ng Maynila, regals ko po itong si SB Versosa naman, tama ba yun? Na kung saan siya po ay mainit na lumalaban dyan po sa lugar ng Maynila, na makakatapat niya po ang kasalukuyang mayor na si Hani Lacuna, and of course naman itong puging-pugi na si Isko Moreno na sa kasalukuyan ay tila gustong bumalik kung may babalikan pang siya pagdating ng May 2025. At ganun din po ang ating mga kaibigan dyan po sa lugar ng Caloocan City. Kasama na po si Chief Fred Lopez dyan po sa lugar ng Caloocan. Kasama na po itong puging-pugi naman ng dating senador at daging bigating sundalo na ito pong si Senador Antonio Trillanes na tumatakbong mayor dyan po sa Caloocan City. Sana manoy swertihin ka. Kasama po ang ating idolo naman nung 80s na ito pong si Ray Malonzo. Alam niyo po si Ray Malonzo nung mga panahon na yan, kapag yan po ang napapanood ko, nandoon mismo ako sa harap ng tilon, halos mula umaga hanggang hapon hindi ako lumalabas ng sinihan. Opo, yun po si Ray Malonzo nung 80s. Talaga naman pag iyan po ang bida kasama si Ramon Zamora, talagang ang inyo pong lingkod hindi mapakali. Palagi po akong nanonood, kahit pag uwi ko naglalakad na lang po ako dahil walang pamasahe. Noong mga panahon po na yun, nung 80s, doon po sa amin sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarines Sur, ang sasakyan po noon, bihira yung jeep. Po sa loob siguro na maghapon, ang biyahe, mga 3 lang o 4. Kaya kapag hindi ka makasama niyan, makasakay ka papunta doon sa bayan, pag uwi mo, maglalakad ka na lang. At alam nyo ba kung ilang kilometro ang lalakarin nyo mula po sa bayan? Mga 3 kilometro lang naman. Mga 3 kilometro lang naman. Ikikwento ko naman sa inyo ng konti. Total, bonus na po ito kasi 2025, magkaroon tayo ng konting kwento. Noong mga 90s na siguro po, 80s pa rin. Noong mga panahon na yon, ako po ay, sabi nga po nila, malikot din. Mahilig po akong gumala, maghihilig po akong gumala. Siguro, hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako noong mga 80s na yon. At doon po sa bayan, tuwing Sabado, mayroon pong amateur. Alam niyo po ba yung amateur? Yung pong mga magagaling kumanta,
sila po ay sumasali, nag-audition. Kapag ikaw ay mapili, contestant ka na ng Sabado. So tuwing Sabado, mayroon pong tinatawag na amateur na kung saan yung lingkod at saka yung kaibigan natin, every now and then, tuwing mga alas 4, dahil mahirap ang pera, tuwing alas 4 na, naglalakad na po kami papunta sa bayan para manood ng amateur. Ngayon, napadaan po kami doon sa isang gilingan ng bigaan ng palay. Siyempre, naglalaro kami. Ang problema pala, yung gilingan ng palay na yan, yung upa, may tawag doon, may apoy sa ilalim. Naikwento ko po ito, matagal-tagal na ito, kasi nagbaliktanaw tayo. Sa kakatakbo namin, yung kaibigan ko napunta doon sa may apoy sa ilalim. Diyos ko pong mahabagin yung mula sa pahanggan legs. Ay talaga naman na tawag nun? Nasunog yung pa. Yun ang kwento namin para makapanood lamang ng amateur. Kaya nang yun ay masunog, kami po ay hindi napunta sa amateur, kundi napunta po kami doon sa ospital. Yan po ay isa sa kwento ko ng mga kalikutan kalikutan pa natin. Bata pa ko noon. Pero ngayon ko lang ikikwento sa inyo. Total, bonus na ito. Enero naman ngayon, Enero 1 o January 1, may ikikwento rin po ako sa iyo. May kaibigan din po ako na magaling kumanta, laging sumasali sa amateur. Maganda siya, magaling siyang kumanta, tas-tas ng boses. Kapag siya po ay nandun sa entablado, talagang ramdam mo na magaling siyang kumanta. Kaya lang ang problema, pagdating po doon sa judges, hindi po siya nananalo. Sabi ko naman, lagi tayo magkasama. Lagi mo kong kasama sa audition. Palagi mo kong kasama sa laban. Problema, hindi ka naman nananalo. Sabi sa akin, subukan mo kayang sumali. Subukan mo nga sumali sa amateur kung manalo ka. Mukhang na-insulto ako dahil sabi niya, kapag sumali ka sa amateur, hindi mawawala ang kaba mo, sabi sa akin. Kapag ikaw sumali, malamang makakalabasa ka, titilao ka, sabi sa akin. Sabi ko naman, sobra ka naman. Sabi niya, subukan mo kung hindi ka tumilaok. Kapag hindi ka tumilaok, kung makatapos ka ng pagkanta mo sa entablado, believe na ako sa'yo at magbibigay pa ako sa'yo ng premyo. Hinamon ba naman ako ng ganon? Sabi ko, grabe ka naman. Wala naman akong kahilig-hilig sa pagkanta tapos hamonin mo ko ng ganon. Kaya hindi ko tinanggap yun. Pero ang ginawa ko, naganap ako ng isang kanta na pre-practice ko. Tuwing gabi, kakanta-kanta ko, hindi naman po ako marunong mag-gitara. Sa gabi, kasi sa probinsyang bahay namin, medyo hindi naman masikip. Sabihin natin na taway doon sa karamihan, kumakanta ko tuwing gabi. Kumakanta po ako ng tuwing gabi. Ngayon, nung naririnig ako nung nung kapatid ko, sabi niya, si Gaspar kanta ng kanta. Sasali ba yun sa amateur? Sabi niya gano'n. Sabi nung nanay ko, aywan ko dyan. Ang boses niya naman, hindi naman pang amateur yan. Sabi na yan. Kasi, wala naman talaga kung kaya lang, nainsulto nga lang ako. So, nag-practice po ako ng 2 linggo. Pangatlong linggo, nag-audition ako. Maaga kong pumunta doon sa bayan para mag-audition. Di ba? Nung nag-audition ako, in short, hindi naman po ako napahiya. Nasama ko sa audition nakasali ako sa lalaban ng pagdating ng gabi. Pero sabi ko, salamat at pumasa ako. Di ba? Ngayon, pagdating ng audition, pagdating na ng gabi, nandoon na. Kontesta na po ang inyong lingkod sa amateur sa aming lugar. Di ba? Nung sa una, siyempre, ay natin na dapat maging kampante, na sana masundan yung gitara. Di ba? Yun ang iniisip ko.
Lastik, nung ako nang tawagin, umakyat ako ng entablado, kunting tanong-tanong, hanggang sa ipanobaya na sa akin yung microphone. Nung una, medyo okay pa ako eh. Pero pagdating po dun sa kalagitnaan, hindi na ako mapakali. Sabi ko, paano ko ba ito tatapusin? Diyos ko po. Sabi ko, paano ko ba ito tatapusin? Kasi ayaw kong huminto. Ayaw kong huminto, ayaw ko naman makalabasa, ayaw kong tumilaok, dahil so yung kanta ko medyo matas ng kaunti, hindi na ako mapakali. Kaya ang ginawa ko, para hindi matapos lang, ang purpose ko matapos, para hindi manalo, kundi matapos lamang, na hindi ako makalabasa. O yun, di ba, pag inano, minsan tumitilaok, kapag tumilaok ka, wala na, mapapayak at sisigawan ka pa dun sa entablado. Pero dahil sa naglakas looban ninyong lingkod, sabihin ko sa inyo, natapos ko yung kanta. Pero nung matapos ko yung kanta, pagbaba ko, hinang-hina talaga ko. Pero yun sa kaibigan ko, hindi niya ako nakantyawan dahil natapos ko nga po yung kanta at hindi ako kinalabasa, o tawag doon sa aming kalabasa. Sabi ko ngayon, sabi ko sa kanya, asan ang premyo ko? Sabi niya, mamaya pag uwi natin, dadaan tayo doon sa malaking puno ng santol doon sa dadaanan, iaakyat kita at bibigyan na lang kita. Lastig lang buhay. Alam niyo ba yung santol, yung malalaki, yung tawag doon Bangkok? Sabi niya, pag uwi natin, aakyatin ko yung puno ng santol, bibigyan na lang kita. Yun ang naging premyo ko sa kanya. Mantakin mo yan. Ang naging premyo ko, santol, yung malalaki, kasi hindi naman ako nanalo. Hindi rin siya nanalo. So, santol na lang yung Bangkok ng malalaki ang naging premyo ko. Alam buhay ito. Okay, dun po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:06 ng gabi at malapit na po tayong magtapos. Opo, so yun po ang kwento ko sa inyo tungkol sa amateur. Opo, so nagkaroon po ako ng premyo sa kanya, santol, nang kami po ay umuwi dahil inakyat niya po yung puno ng santol doon po sa dinaanan namin nang kami po ay umuwi na sa aming barangay. Sana hindi po marinig nung may-ari kasi siyempre magkakakilala kami. Sabihin ni yung pala yung mga tumitira ng santol natin dati-rati. Ikaw, Rico, dinaanan mo ba yung makiat ng santol ng madaling ng gabi? Di ba? Alam ko, dinaanan mo yun lang ka. So, yun talaga pag mga kabataan, yung kalikutan natin, mahirap yan, mga ganon. Hindi na iwasan. Yung mga panahon po yun, 80s pa yan. So, hindi ko na lang po sasabihin kung ilan taon ako ng mga panahon na yun. Kasi, ngayon po ay 2024, 2025 na. Baka sabihin ninyo, si Gaspar pala medyo may edad na yan, pero hindi pa rin nagbabago. Talagang lakas dating pa. Doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay malapit na magtatapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:08 ng gabi. So doon po sa atin mga kaibigan, dito po sa Metro Manila, regards ko po kayo. Ganon din po ang ating mga kaibigan dyan po sa Partido area at lalong-lalo na po sa mga miyembro ng Paranaque Net Radio Worldwide. Binabati po namin kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome sa taong 2025. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Ano mo yung happy birthday, Mr. Chairman? Bye-bye. Ayun yun. Happy New Year pala. Hindi.